Okay, balik po tayo sa ating marami pong natuwang mga OFWs at ilan pang mga stakeholders. Hakbang po ng Bureau of Customs na luwagan po ang regulasyon dyan dito po sa random inspection ng mga balikbayan box upang tingnan kung may mga smuggled items or smuggled goods. Kaya bisita po natin ngayong umaga, isa pong magaling na kinatawan ng OFW Party List, Representative Roy Señeras Sr. Representative Señeras, sir, magandang umaga. Magandang umaga po, attorney, future attorney, Aljo. Sana, sir, sana. Kailangan mag-top ka. Opo, kaya magaling ang school mo. Believe ako dyan, Arellano. Arellano. Thank you po, sir. Tama bang sabihin, Congressman, na tugunan muna ng Bureau of Customs talaga itong talamak na big-time smuggling? Okay, pagtataas ng pagsingil ng buwis o ng taxes at huwag masyadong ipitin ng OFWs pagdating po sa pag-i-inspect ng mga balikbayan boxes. Tama po yan. Dapat tugunan ang lahat na dapat patawan ng buwis. Kaya lang, when we speak of the OFWs, they are our new heroes of the Republic. Kaya to reciprocate and to acknowledge, to pay tribute to them, huwag naman natin higpitan. Oo nga. Kasi kung hindi dahil sa kanila, baka itong ating ekonomiya ay naging dead man of Asia na. Kasi ang tawag sa ating ekonomiya, sick man of Asia. And so therefore, just to acknowledge their sacrifice, their heroism, and their major contribution to the economy, ay huwag naman natin higpitan. Opo, opo. May batas po tayo talaga, Congressman, no? Meron po, actually, 1987 pa yung batas na yan at ang nag-issue ng executive order na yan ay si mahal na dating Pangulong Corazon Aquino. Ang nakalagay sa batas na yan, kapag yung content ng balikbayan box ay not more than 10,000 pesos na yan. However, kailangan daw sa batas na yan ay one of a kind. Hindi pwede yung dalawang t-shirt, kailangan one of a kind lang. At saka kailangan used. Used. Gamit na. Pero, bagamat kay Pangulong Cory Aquino na executive order niyan, hindi naman niya in-enforce yan. Kaya kahit na nag-uwi ng more than 10,000, the customs would turn a blind eye. Kasi nga, we are paying tribute to the OFWs. Hanggat pumalit si FBR, and then si ERAP, hindi na pinatutupad yung batas na yan. Kaya lang lately, itong ating Customs Commissioner, by the way, he's a fine gentleman. Kasi nung nag-isip siya na buksan yung mga balikbayan boxes kasi inaabuso ng ibang sektor. May mga nilalagay na mga prohibited items. Kaya sabi niya, buksan natin yan at ng 10,000 yan, dapat i-tax natin kasi kailangan natin ng panggastos sa gobyerno. Pero nung kinausap ko siya dyan, hindi na ako nagdalawang salita Pinaliwanag ko lang sa kanya kung ano ang kalagayan ng mga OFWs, yung mga balikbayan box na yan. Bago yan, pagkatapos i-masking tape ng mga OFW yan, hinahalikan pa yan. Kasi yan lang ang pinaka-linkage sila sa kanilang mga mahal sa buhay Kasi ang mga contracts sila, employment contracts sila, umaabot ng 2 years yan, hindi sila nakaka-uwi. So, diyan lang sila nakakaroon ng linkages sa kanilang mga mahal sa buhay. Pagkatapos, bubuksan pa. Tapos, may nawawala pa. Kaya, nung pinaliwanag ko yan kay Commissioner Bert Lina, ay kaagad-agad, hindi na ako nagdalawang salita. Sabi niya sa akin, Ambassador, Congressman, hindi na bubuksan yan. At hindi na papatawan ng buwis yan. Ito lang ang mangyayari. Kapag sa ay may nakitang barel, o di kaya may naamoy yung mga drugs, mga German Shepherd na may drugs, ay bubuksan talaga yan. Notwithstanding, kahit nabubuksan yan, sabi niya sa akin, Congressman Señeras, kahit nabubuksan yan, kailangan talaga ay mayroong representative ang OWA o di kaya ang OFW Association para makita na walang nawawala, walang napipilfer na laman ng balikbayan, ng bagong bayani. Dapat bang paigtingin natin intelligence information? Probable cause, mag-establish po tayong ganun. Kasi hindi naman makakapasok po yung mga kontrabando kung mahigpit po ang ating intel information gathering. Pagpapasok po sa Pilipinas yan, natitimbre na po yan, halimbawa sa Amerika o sa ibang bansa, na may mga smuggled items sa loob. Dapat bang pagdunan muna ng pansin ng pamilya? Alam mo, Aljo,
Hindi naman OFW ang gumagawa niyan eh. Ang kadalasan gumagawa niya, hindi naman OFW, yung gustong gamitin yung ano yan, para magpalusot ng mga prohibited items, mga baril. But yung mga na-confiscate nung araw, yung mga sa x-ray, lumalabas, hindi naman mga OFW, mga turista. Pupunta sa ibang bayan, sa ibang bansa, nagtutur, pagkatapos pag-uwi, yun na, may daladalang maraming mga relo, may mga baril pa. Pero pag sinuri mo, hindi naman OFW to, turista. Mga negosyante iba Oo, kaya pati tuloy mga OFW ay nadadamay. Nadadamay talaga. Iba din na gusto nilang tingnan din kasi marami pa rin ako nakikita maukay-ukay Congressman Ambassador. No? So pag may mga ganun nakakalusot, may talamak pa rin smuggling. Kaya iniiwasan din daw ng Bureau of Customs yan. Tama, oo. Kaya yun mga sinasabi. Dapat yung ukay-ukay ngayon, talagang huwag lang payagan yan. Kasi kaya tuloy nagsisitiklop ang ating mga garments industry. Nalilay off ang gagawa dahil wala nang bumibili ng minamanufacture na mga damit at mga garments, pupunta na lang sa ukay-ukay. Okay. Ano po sa tingin ninyo ang nakikita ninyong magandang remedyo po niya? Set of rules na dapat gawin upang masawata ng tuluyan ng smuggling o kaya kung di naman masawata ng tuluyan, at least maiwasan po natin. At the same time, mapangalagaan po kapakanan ng ating mga OFWs. Dapat kasi honest to goodness din ang implementation ng ating batas. Dapat walang palakasan dyan sa mga kinauukulan. Kasi yung smuggling is one of the causes of unemployment in the country. Kasi sa halip na tinatangkilik natin yung mga produkto ng ating mga kapwa manggagawa, ay yung mga produkto na galing sa ibang bansa at tax-free pa. Dahil mura, walang tax, walang customs duties, kaya pumapasok sa ating merkado yan, yun ang nabibili naman ng ating mga kababayan. What about our workers who are producing local products, walang pumapansin, dahil mas mahal-mahal. Yung mga smuggled ang piniprefer nila. But that's why dapat concerned effort yan on the part of the government, hindi lamang customs, kundi pati ang Department of Labor. Kasi ang Department of Labor, ang pinaka-mission ng Department of Labor, employment, to facilitate employment. How can you facilitate employment kung ang ating mga manggagawa ang produkto ng mga ibang bansa through smuggling? Okay, may iba po tayo, Congressman, na sa tingin niyo ano din ang dapat nating gawin upang dumadami po talaga itong mga documented na mga Filipino OFW sa abroad. In fact, isa-isa na po silang pinababalik dito. Pero may iba pa rin nakakalusot. Ano sa tingin pinakamainam na gawin natin? Dalawa yung undocumented Merong isang klase na initially documented. Meron silang mga papeles galing sa Philippine Overseas Employment Administration. Kaya lang, 2 years contract nila, nag-expire na, ayaw umuwi. Yun na nga. Opo. So, wala na silang valid papers galing sa POA, and yet, nakahanap sila ng mga employer daw, tuloy-tuloy sila. Meron namang isang klase na wala talagang, from the very beginning, papeles galing sa POA, at lumalabas na turista. Nakakalusot sa airport dahil akala mo, turista naman talaga. Hindi naman natin mabiblame yung mga immigration yan dahil minsan talaga ang dating turista. Yun ang mga undocumented. Pero how can we blame them kung talagang naghahanap ng paraan na magkaroon ng hanap buhay overseas, considering na malaki na rin ang ating unemployment dito sa Pilipinas. So dapat tagtunan ng pansin talaga ang employment generation. We can only generate more employment in this country kung yun, napagtuunan yung smuggling. Talagang ating mga Coast Guard, yung ating Coast Department of Labor ay talagang tinitingnan kung saan nagpapalusot itong mga smuggler. Concerted effort on the part of the government. Pangalawa, yung we have to prefer Philippine-made products instead of preferring products from other countries. Sa halip na tinatangkilik natin ang produkto ng American workers, French workers, dapat tinatangkilik natin ang mga produkto ng pawis ng ating mga kapwa manggagawa. Maiba po tayo, Congressman, yung issue po ng laglag bala dyan po sa NAIA. At hindi lang po mga turistang sinasabi na nabibiktima dyan, pati mga OFWs bilang kongresista. Ano pong unfortunately, alam mo,
ako'y nananawagan kay mahal na Pangulo na dapat tingnan niya yung management ng NAIA kasi mukhang meron kaunting incompetence dyan eh. Halimbawa, itong sa airport tax ng mga OFW, exempted ng mga OFW, and yet the general manager of the airport, si General Honrado, ay he ignored the existence of the law at ini-integrate niya yung airport terminal fee sa cost of the ticket. Pinagbabayad niya muna ang OFW dahil sabi niya, i-refund naman eh. I already wrote the President a memo concerning this, and I'm glad that he acted on it already. He organized, no? He created a committee to review what the general manager of the NAIA did. Pero yung mga laglag bala na yan, failure of management yan eh. Oo. Tama po yung sinasabi nyo. Dahil nakaka-incorporate po talaga, no? Yung sa mga tickets natin, yung pagbabayad po ng tax. Sa mga OFWs, dapat hindi na po exempted na po sila dyan. Kasi i-refund naman, napipila na po sila. I-refund, but there is already a violation of the law which exempts them. Okay. Fait accompli na yung violation kahit na i-refund mo yan. Ang aking metaphor nga na ginagamit dyan eh. Para nakaapak ka sa sapatos ng kaharap mo. Pagkatapos, nagsabi ka lang, oy, pupunasan ko na lang. Hindi yun. You already have offended him. Diba? Okay. At least, maraming salamat sa inyo pong opinion po at sagot ng aming katanungan at sa inyo pong pagtugon sa aming invitation na kayo po'y naparitong maagang umaga ng Lunes. Thank you so much. My pleasure, Attorney Aljo. Magtap ka sa bar, ha? Magaling yung school mo, Arellano. Apo. Representative Roy Señara, Senior OFW Party List. Thank you so much. Good morning again. Welcome. Magbabalik pa po ang Good Morning Boss. Okay, Alex.